Mga kwento ni Fermo. Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ines. Taga Cebu. May ibabahagi akong kwento. Patungkol ito sa nanay ng kaibigan ko. Hindi ako sigurado kung totoo ba. Kayo nang humusga. Ang akin lang ay mabigyang buhay kahit papano. Ang kaibigan na ito ng nanay ko ay pangalanan nating Hera. Ipagpaumanin ninyo dahil ang totoong lugar at mga pangalan na mababanggit ko. Bagyang binago para maprotekta ng reputasyon ng pamilya nito. Nangyari ito sa may Bohol, sa isang bukirin. Pero itong bukirin na ito ay hindi tipong liblib. Lungsod na ito noon pa. At nasa lungsod din banda ang bahay nila Hera. Noong unang mga taon ito ng dekada 90. Nang mga panahon yun ay nasa 15 taong gulang si Hera. May kapatid itong maliit pa lang, babae. Si Hera ang napagbibilinan ng kanyang mga magulang tuwing walang kalase para bantay ng kapatid. Laging abala kasi ang mga magulang, lalo na't may negosyo. Pag-aahente ng lupa, pag-aangkat ng mga hayop at binibenta naman sa kahit saang merkado. Partikular na doon sa lungsod. Bukod pa dyan, may taniman din ng palay na siyang kadalasang pinagkakakitaan ng ibang mga residente. Alam naman natin na halos sinuukupan na ng palayan ng kabuuan ng Bohol. May kalakihan ng kanilang bahay, pero ang itsura nito ay talagang pang-ancestral na. 2 palapag, may 3 silid sa bandang itaas, habang sa ibaba naman ay malawak na sala. Puro sala lamang sa ibaba. May mga pagkakataon na hindi nakakauwi ang mga magulang lalo na kapag nakatokas sa palayan. Umaabot ng 1 linggo bago pa umuwi ang mga yon. Sanay na sanay si Hera dahil hindi naman ito ang unang beses na nangyari. May katiwala naman sila na siyang umaasikaso sa pagkain. Na mga sandaling yon ay wala umano ang mga magulang ni Hera. At may mga 1 linggo pa bago bumalik. Bigla umanong may kakaibang nangyari kay Cecil noon. Bakasyon na at may mahabang oras si Hera para sa kapatid. Hindi na raw ito nagsasalita. Nakatulala lang na parabang wala sa wisyo. Balisa, tapos yung palangiti ay bigla na lamang parabang may malaking problema. Panaysilip pa ito sa bintana nila sa may bandang itaas. Tinitingnan maigi ni Hera kung saan ito nakatingin. At dito nito napagtanto na sa bodega sa likod ng bahay na katanaw. Dating bahay ito pero ngayon ginawang bodega. Tapos ay may terasa ito sa itaas banda na kung saan naman may laruan dito na lumang bisikleta. Maliit na bisikletang pambata na may karang sa gilid. Ito pang 2 alalay na gulong para hindi matumba. Tinanong niya ng tinanong si Cecil kung bakit doon lagi nakatanaw. Pero hindi umano nagsasalita ang kapatid. Nakakapanibago. Pero sa kabila ng lahat ay hinayaan na lamang niya ito. Baka naiisip lamang daw ang mga magulang nila. Kinagabihan ay kinuha ni Hera ang unan at kumot ni Cecil sa silid ng mga magulang. Gawa nang doon ito sa kanyang silid matutulog. Nakita niya si Cecil. Tahimik lang. Naroon ito sa gilid ng bintana sa silid na magulang. Tanaw na tanaw pa rin ito ang bodega. Hindi na lang inabala pa ni Hera. Sasabihan na lang niya ang kapatid na kapag inaantok na ito ay magtungo sa kanyang silid. Pero ganoon pa rin si Cecil. Hindi kumikibo. Nag-aalala na si Hera ng mga sandaling yon. Binuhat niya ito at dinala lang sa kanyang silid. Pinahiga tapos tinabihan niya. Lumilipad sa kawalan ng diwa ni Hera. Nababagabag kasi siya sa kung ano ba itong nangyayari sa kapatid niya. Naisip niya hindi kaya mood swing ito. Ganun kasi mga bata, di ba? Habang nasa gitna ng matinding pagkabagabag, bigla na lamang daw nagsalita itong si Cecil.
pero hindi niya maintindihan. Yun bang ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw at para bang ibang lingwahe ito? Bumangon si Hera. Pinatihaya nito ang kapatid pero ganoon na lamang ang pagkagulat niya dahil nakapikit naman ito. Tatapikin niya sana ang mukha pero pinili niyang hayaan na lamang ito. Hanggang sa napasimangot siya noon gawa ng nakaamoy daw siya ng mabaho. Inaamoy-amoy niya kung saan banda. Hanggang sa nalaman niyang galing ito kay Cecil. Sa may bandang dibdib hanggang batok. Bumaba siya ng bahay. Kumuha ng tubig at maliit na tuwalya para punasan si Cecil. Pero ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Dahil nakaupo na ito sa katre. Nakapikit pa rin ang mga mata niya. Nakakaramdam na ng kilabot si Hera sa mga sandaling yon. Dahan-dahan siyang lumapit. Sinuri niyang maigi. Nakabukas naman ang ilaw kaya kitang-kita niya ito. Hanggang sa nagsalita na naman si Cecil tapos ang pagsasalita nito. Yung tipong parang may sapi. Nanigas ang katawan ni Hera. Magkakaiba ang naririnig niya sa kapatid. Itong isa tunog garalgal. Sino ka? Lumayo ka sa akin. Natatakot ako sa'yo. Huwag kang matakot. Kaibigan ako. Lumayo ka, sabi sa akin eh. Hindi ako lalayo. Huwag kang maingay. Patuloy umano sa pagsasalita itong si Cecil sa sarili. Nagsasagutan ng magkakaibang boses nun. Napaatras si Hera. Nabitawan ang mga hawak niya noon. Napasalampak ito sa dingding habang sapo ang dibdib niya. Ilang sandali ay tumayo umano si Cecil. Naglakad. Nakapikit pa rin ang mga mata. Nagtungo daw ito sa silid ng mga magulang at sinipat na naman yung bodega. Partida. Nakapikit ang mga mata pero parang nakabuka ito. Lubos na kilabot ang lumukob sa katawan ng dalaga. Sinundan niya kasi ang kapatid noon. Hanggang sa binuksan daw ang bintana. Tumuntong na para bang tatalon. Kaagad itong inawat ni Hera. Tinatapik ito pero ganun pa din. Natataranta na umano ang babae noon. Sa kabila ng mga ginawa niyang yon, tumatawa lang daw si Cecil na para bang natutuwa pa sa ginagawa. Hanggang sa napuwersa ito ni Hera at sabay silang natumba sa may sahig. Dito pa nagkaulirat itong si Cecil. Kitang-kita sa mukha nito na para bang takot na takot. Yumakap ito kay Hera at sinabing may kung anong nakakatakot na nilang umano lalaging nagpapakita sa kanya. Kadalasan ay namamataan niya ito doon sa may ibaba ng bodega. O hindi naman kaya ay doon sa may terasa. Akala ko mabait siya, pero katagalan naging pangit yung mukha ate. Natatakot ako sa kanya. Parang gusto niya po akong saktan. Teka nga, patingan ang mga mata mo. Tinakot mo ako. Nagsasalita ka habang nakapikit yung mga mata mo. Para kang tatalon sa bintana. Mabuti na lang nahila kita. Ano ka ba ate? Sabi ko natatakot ako. May pangit na lagi nagpapakita sa akin. Bumalik na sila sa silid at pinatulog niya ulit ang kapatid. Nagdadasal si Hera. Naniniwala siya sa sinasabi ni Cecil. Nakita niya eh. Hindi naman pwedeng isipin na normal ang nagpapabago-bago ng boses tapos nakapakita mga mata. Ayon pa kay Hera, panaginip yon. Oo, pero ibang klaseng panaginip na aminado siyang sinasapian talaga ang kapatid niya na may gumagambalang kung ano dito. Kinabukasan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating ang mga magulang. At ang sabi ay may pinagkatiwalaan na lamang doon sa pag-aani ng palay kasi nga may gagawin pa silang iba. Medyo gumaan ang loob ni Hera. Nagsumbong ito't sinalaysay niya ang nangyari kagabi. Pero hindi siya pinaniwalaan. Baka daw sleepwalk lang yon. Kilala naman daw nila si Cecil. Minsan hindi ito matino kausap. Nay,
Tay, iba po yung kagabi. Sinasapian siya. Nag-iiba-iba yung boses. Tatalon nga po sana sa may bintana eh. Mabuti na lang naawat ko pa. Anak, pagod kami sa trabaho. Tapos may aasikasuhin pa, kaya nga kami umuwi. Guni-guni lang niya yon. Tsaka ikaw masyado ka lang siguro nag-iisip ng nakakatakot. Tugon ng padre di pamilya na pangalanan nating Mundel. Sumabat naman ang nanay na si Carla. Naayon pa dito ay totoo ang mga kababalagan. Pero mas naniniwala siyang isang sleepwalk lamang ito. Tama lamang umano ang ginawa ni Hera dahil ang ganoon ay nagdudulot ng kapahamakan. Ang iba pa nga'y hindi namamalaya na nasa gitna na pala ng kalsada. Para bang walang pakialam ang mga magulang. Hindi na lang nagsalita si Hera. Sinarili niya na lang ito. Pinunta niya si Cecil, ginising sa pagkakatulog. Hanggang sa mga sandaling kasi yon kahit angat ng araw ay tulog pa rin ito. Nagising naman ito. Tinanong niya kung naaalala ba nito ang nangyari kagabi. Tumango si Cecil at yumakap sa kapatid. Sinabi ni Hera na dumating naman yung mga magulang na nasa kabilang silid. Baligay ng sinabi ko, 3 silid ang nasa itaas. Ang isa dito ay opisina ng mga magulang. Masaya si Cecil. Pupuntahan niya sana ang mga magulang pero pinigilan ni Hera. Huwag daw gawa ng may trabaho. Naabala. Sasabihin ko sana yung nangyari kagabi, ate. Cecil, tatanungin kita ha. Sagutin mo ako ng diretsyo. Kailan lang ba naging kaibigan mo yung sinasabi mo? Nabanggit mo naman na mabait siya dati tapos ngayon ang nakikita mo na nakakatakot na. Kailan lang yan? Kumakailan lang, ate. Bata siya noon. Doon ko siya nakilala sa may bodega. Tapos sunod ng sunod sa akin. Yun lang yung mga sandaling walang tao dito maliban na lang sa akin. Hanggang sa nagbago. Ang pangit na ng mukha niya. Naging matandang nakakatakot. Nananaginip ka kagabi, Cecil. Siguro siya na yung sinasabi mo. Kakausapin ko yung katiwalang si Aling Norma. Ipapatingin ka sa albularyo. Wika ni Hera nun. Aling Norma ang ipinangalan ko sa katiwala. Naroroon lamang ito palagi sa may kusina. Walang ibang ginagawa kundi magsaing, magluto ng ulam at maglinis ng bahay. Kapit-bahay lamang din ang katiwalang ito. Tapos ang tagalaban naman noon ay kaanak lang nila na ihahatid lamang sa bahay nitong labahin. Dalagang ulay itong si Aling Norma. Hindi nagkaroon ng asawa. Mag-isa lang sa buhay, na para bang takot sa lalaki at tumanda na lang ng walang asawa. Tahimik at masipag at nasa eksaktong oras talagang trabaho. Kinausap nga ni Hera ang katiwala. Nagulat pa ito at nagtanong kung bakit hindi man lamang sinabi sa kanya kaagad. Pero ayon kay Hera, kahapon lamang niya nalaman. At nung kagabi, may nangyari talaga. Hindi na sila nagpaalam sa mga magulang. Dinala kaagad itong si Cecil sa albularyo. Malapit lang naman. Nasa kabilang nayon at malalakad lamang ito. Ang sabi ng albularyo ay inaaswang si Cecil. Mabuti at inilapit kaagad sa kanya. Dahil damang-dama niyang malapit na itong kunin. Bata ba ka mo tapos naging matanda? Aswang yan. Tsaka damang-dama ko din sa katawan niyang presensya ng aswang. Wika ni Mang Ermac. Hindi totoong pangalan. Labis na nawindang si Hera gawa ng ang iniisip niya noon ay elemento lang. Pero papanong nakarating ang aswang? Si Aling Norma ay naroroon lamang sa labas ng bahay, sa may tindahan banda. Hindi na sumunod pa sa bahay ng albularyo. Nagpatuloy sa pagsasalita ang albularyo. Sa ngayon umano ay may inaasikaso pa ito. Pansamantala ay bibigyan niya ng mga pangontra itong sila Hera. Magpausok lamang umano kung saan laging namamataan ni Cecil ang nilalang. Lagyan ng dahon ng kalamansi ang siga. Bukod pa dyan ay magsaboy ng asin sa paligid ng bahay na hinaluan umano ng buto ng munggo. O hindi naman kaya abo at asin.
Dahil nga walang bisa ang asin kapag walang pares nun. Eto na yung isuot mo ito. Quintas na San Benito ito. Hindi ka na lalapitan nun. Pero kapag nagpakita ay wag na wag kang lalapit ah. Tandaan nyo, ang biktima lamang ang nakakakita sa aswang dahil siya lang ang minamanipula. Kapag may inireklamo itong bata, paniwalaan nyo at makinig kayo sa kanya. Sige na, bumalik na lang kayo dito kapag walang nangyari sa pangontra. Umuwi sila noon. Pagkarating naman sa bahay ay saktong papaalis na naman ng mga magulang. Nagtanong lang umano ang mga ito kung saan sila galing. Sinabi ni Hera na may binili at nagpasama kay Aling Norma. Kahit ang totoo ay doon sila galing sa albularyo. Mula ng araw na ito ay bantay sarado ni Hera si Cecil. Ano mang kinikilos na kaduda-duda, tinatanong ka agad. Sa kabutihang palad ay wala naman umanong nakikita na ang bata. Mga ilang araw din yun. At bahagyang naging kampante si Hera gawa ng gumagana daw talaga ang pangontra. Ang nakakaalam lamang nito ay silang tatlo. Pinupuntahan din ni Hera ang bodega. Wala namang kakaiba doon. Ang lagi niya lang namamataan ay si Aling Norma kasi nga hanggang doon ito naglilinis. Kahit sa loob ng bodega ay nililinis noon. Napapaisip si Hera. Sa tagal nilang katiwala itong si Aling Norma, ay hindi man lamang nakapansin ng kakaiba doon. Nang ibig sabihin lang talaga noon ay, etong si Cecil lang talaga ang punteriya ng nilalang. At totoo ang mga sinabi ng albularyo na kung sino ang biktima, yan lang ang makakakita sa nilalang na yon. Isang hapon, habang nasa itaas ng bahay si Hera, napasilip siya sa bintana. Tinatanaw niya ang bodega. Si Cecil sa mga puntong ito ay tulog. Nakita niya roon si Aling Norma. Yun bang tila may tinitingnan sa itaas ng bodega noon. Tapos ay tumingin din ito sa bahay nila. Pansin niyang para itong nagtataka. Pumasok ito sa loob ng bodega at sumilip itong muli. Yun bang ulo lang ang sumilip na para bang may sinisipat. Nababagabag si Hera kaya naman naisipan niyang puntahan. Baka kasi may nakita na itong kakaiba. Alam niya naman noon na pati itong si Aling Norma ay nagbabantay na rin sa bahay. Doon na nga ito natutulog sa ibaba eh. Hindi na umuwi nun. Kumbaga, may malasakit ito sa kanila. Medyo nagtampo pa nga si Hera gawa ng mas mabuti pang ibang tao dahil nga nagpapahalaga. Pero yung mga magulang niya trabaho lang ang puro inaatupag ng mga ito. Itong distansya ng bodega mula sa bahay ay para malaman ninyo. Nasa 20 dipa. Silyado ang lugar. Napapalibutan kasi ng bakod na paderang property. Kasama na sa loob yung bodega. Tapos may gate sa likod ito at may malaking gate sa harap. Nang makarating na sa bodega, hindi niya tinawag si Aling Norma. Sinusuri niya rin ang lugar. Tahimik si Hera. Sumilip siya doon sa bintana at nakita nito ang nakatambak ng mga kagamitang luma sa loob ng bodegang yon. May hagdan sa gilid at patungo ito sa isang silid sa may itaas. At ang karugtong ng silid na ito na ang terasa. Bali magkakatabi lang pero nasa labas ang terasa nun. Bukas umano ang pinto ng silid. Nagtataka si Hera kung bakit bukas yun. Alam naman niyang ang susi nito ay hawak ng kanyang mga magulang. At ang laman ng silid na ito ay mga kagamitang mamahalin. Mga antigo. Kaya nga sinarahan yun eh. Naririnig niya umano ang langit-ngit ng sahig. Dahil ang sahig sa itaas ay kahoy lang. May tao sa loob at pakiwari niya ay naroroon si Aling Norma. Kumabig si Hera sa gilid para alamin kung anong ginagawa. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Hera. Nang may lumabas umano sa gilid na yon na ubod ng tandang babae. Gumagapang. Tapos ay nakasunod si Aling Norma. Napapatanong si Hera sa isip kung bakit may ubod na tandang babae nun. At kasama pa nito yung kasambahay na para bang magkakilala ang dalawa.
Nakasaya ng kulay kayumanggi ang matanda at bigla itong sumilip sa bintana. Doon mismo nakabungad sa terasa. Nanginginig pa ang kamay at paa nito habang nakasilip. At ilang sandali pa ay bumaba daw si Aling Norma at may kinuhang kung anong tela. Inabot ito doon sa matandang babae at gulat na gulat ang mga mata ni Hera. Ang telang ito ay walang iba, kundi ang damit ni Cecil. Dinidilaan pang damit nun. Matapos madilaan ay bumalik sa loob ng silid itong matandang babae. Habang si Aling Norma naman ay dali-daling lumabas. At yung damit ni Cecil ay nilagay niya sa may sampayan kasama noong mga bagong nilaban. Nagtago si Hera. May mga drum naman na magkakasunod at hindi talaga siya makikita noon. Hanggang sa nagtungo si Aling Norma sa gate sa likod at lumabas. Tingin ni Hera, umuwi ito sa sariling bahay. Agad tinungo ni Hera ang damit ni Cecil at nang malapitan niya ito. Napasimangot ang mukha niya kasi nga napakabaho. Pamilyar sa kanyang amoy. Nagduda kagad si Hera. Ito ang naamoy niya kay Cecil noon. Naiisip niyang hindi sa katawan nito kung hindi sa damit. At di ba nga nangyari yun nang may maganap na kakaiba kay Cecil? Kakaiba ng hinala ni Hera. Kung hindi siya nagkakamali. Aswang ang nasa bodega. Ang tanong nga lang ay bakit parang kaibigan pa ito ni Aling Norma. Naiisip niya rin noon na itong damit ay ipapasuot kay Cecil at malamang pagkatapos nito ay may mangyari na naman sa kapatid niya. May matibay na pagdududa na siya pero kailangan niya makumpirma. Kaya naman dali-dali siyang pumasok sa bahay nila at kaagad umakyat. Tulog pa rin sa mga puntong ito si Cecil. Pagkapasok niya sa silid ay sinaran niya ang pinto. Sakto namang nagising si Cecil. Nagtanong ang bata kung ano ba daw ang nangyayari at tila parang balisa ang ate niya. Sinabi naman ni Hera na ayos lang at pinaalalahanan si Cecil na wag munang lalabas ng silid niya. Nagtanong si Cecil kung bakit. Sinabi na lang ni Hera na basta't wag lalabas nun. At si Hera lang umano dapat ang susundin. Huwag umanong makikinig sa mga sasabihin ni Aling Norma. Hindi na nagsalita ang bata. Ilang sandali ay bumalik na daw si Aling Norma. Sa mga sandaling yun ay takip silim na at dumiretso pa ito sa may bodega. Minamatyagan lang talaga ni Hera. Pagkalabas ng bodega ay iniligpit na nito ang mga sinampay. At yung damit na dinilaan ng matanda ang huling kinuha nun. Nakita niyang papasok na ng bahay. Tinawag si Cecil. Walang ano-anong sinabi ni Hera kay Cecil na dumito lang daw sa silid. Siya nang bababa. Tumango naman ang kapatid at pagkababa ni Hera, nagtanong ito kung bakit daw natutulog pa si Cecil nun. Ganun ba? Bibihisan ko sana. Hapon na kasi. Mamaya na lang po Aling Norma. Kapag nagising, nagsasara kasi ng pinto yung batang yan mula nang may nangyari sa kanya. Ayoko naman pong istorbohin. Lalabas po yun kapag nagising na. Kitang-kita ni Hera ang damit na hawak pero hindi siya nagpapalata. Tumango lang si Aling Norma. Nagwika naman si Hera noon na nasa labas daw sila kakain ng kapatid niya. Gusto niyang kumain doon sa may lutuan ng inihaw kaya huwag na daw ipagluto. Kayong bahala. Nga pala, baka aswangin pa. Dito na lang kaya kayo sa bahay. May tiwala po ako sa pangontra Aling Norma. Sige po, sa gabi na lang bihisan. Pangtulog naman yan Hindi na umimik ang matanda. Pangising-ngisi pa ito at lumabas na. Dumiretso ito sa may gate sa may likod. Kaagad namang tinungo ni Hera ang kapatid. Kinuha niya ito at dali-daling lumabas hanggang sa may kalsada. Ang balak gawin ni Hera ay idulog ito sa albularyo. Ipapaalam niya na aswang. Parang kapatid o hindi naman kay nanay ni Aling Norma at nasa bodega panananahan. Nakakuntsaba ito ng matanda. Hindi sila naglakad.
Sumakay umano sila ng tricycle para mapadali. Pagkarating ay naroroon si Mang Ermac. Sinabi niyang lahat at nang marinig ng albularyo ang mga salaysay ng dalaga. Sinabi nitong hindi uubra ang pangontra kung ganon. Dahil nasa loob lamang pala ang salarin at hindi masasaktan ng aswang kasi nga may kasama ito. Wala nang anik-anik pa. Naghanda na kaagad ang albularyo pagpunta doon sa bahay nila Hera. Si Cecil ay naroroon sa tahanan ng albularyo. Hindi pinasama. Si Hera lang ang kasama ng manggagamot nun. Naaktuhan si Aling Norma na naroroon sa likod sa may harap mismo ng bodega. Dinuro ng kamay ni Hera. Sinabi niyang walang ibang salot dito sa bahay kung hindi si Aling Norma at ang aswang na itinago nito sa bodega. Para bang nagulat ang matanda. Nang papasok na ng bodega ang albularyo ay nagsisisigaw itong si Aling Norma at tumakas na raw ang nanay niya dahil may manggagamot nun. Napapamura na lamang noon si Hera. Gusto niya daw sa bunutan Pero natakot naman siya at baka may dalang patalim ito tapos saksakin pa siya nun. Sumunod na lang siya sa albularyo. Yung matanda ay nasa silid at nakaumang ang ulo. Nakasilip pero pangit umano ang mukha nito. Aswang na aswang. Itong si Mang Ermac ay dali-daling pumanik at pinasok ang silid. Hindi na sinipat pa ni Hera dahil natatakot ito. Pero sinara niya ang pinto ng bodega dahil baka pumasok naman itong si Aling Norma. Ang naririnig niya lang noon ang ungol ng aswang at palahaw ni Aling Norma sa labas ng bodegang yon. Pinatay ni Mang Ermac ang nilalang at matapos noon ay lumabas ito at hinanap naman si Aling Norma. Pero wala na ito sa lugar. Tumakas yon. Nagtanong ang albularyo kung saan nakatira. Sinabi ni Hera kung saan. Pinuntahan pero walang tao ang bahay. Bukas ang pintuan at walang katao-tao. Sinabi ni Mang Ermac na hindi na daw magpapakita yung si Aling Norma. Na lumayas na ito kasi nga alam noon na pati siya'y papatay ng manggagamot. Yang damit na sinasabi mo, Iha, marka ng aswang yan. Kayang gawin ng aswang ang kahit ano basta mamarka ng biktima. Kaya nga nangyari sa kapatid mo ito Mabuti na lamang at maagap ka. Alam mo bang mas lamang ang maagap kaysa sa masipag? Ikaw yung nakatuklas, ikaw din ang nakalutas ng problema. Paano na yung mga magulang mo? Ipapakita natin sa kanila yung labi ng aswang Uuwi ba yung mga yon? Sinabi naman ni Hera na bukas ng umaga uuwi ang mga ito. Tumango ang albularyo. Sinabing hayaan lang si Cecil doon sa bahay niya, total naroroon naman ang kanyang asawa. At alam na nito ang lahat dahil narinig noon ang mga sinabi ni Hera. Doon pumuslit ang albularyo. Itong aswang ay dinala sa may hawanan, sa may harap ng bodega. Nasaan yung aswang pa rin ito kahit patay na. Nakakapangilabot umano ang buong postura. Mahaba ang buhok at ang laki ng bibig nun. Yun bang parang umusli ang baba na parang buruha o hukluban. Kinabukasan ay umuwi ang mga magulang ni Hera at windang na windang ito na masilayan ng aswang. Napapayak pa ang ilaw ng tahanan. Humingi ng tawad at hindi nakinig kay Hera. Kung wala umanong albularyo ay malamang patay na si Cecil noon. Sabi naman ni Mang Ermac, hindi dahil sa kanya kaya nakaligtas sa mga anak. Bagkos ay dahil ito kay Hera na nagpupursige para protektahan lamang ang kapatid. Nasermo na ni Mang Ermac ang mga magulang ni Hera. Bigyan naman umano ng oras sa mga anak at wag puro trabaho lang. Si Cecil na mga puntong ito ay dumating na. Nagulat din ito na makita ang labi. Sinabi pa noon na yun umano ang lagi niyang nakikita. Dati ay bata daw ito tapos naging ubod ng tanda at pumangit ang mukha nun. Mula umano ng araw na ito, iisa na lamang ang nagtatrabaho, yung padre de pamilya. Si Nanay Carla kasi ay nasa bahay na lang palagi. Siya ang umaasikaso sa lahat. Ultimong sa pagluluto, siya na. Binigyang halaga ang paggabay sa mga anak at pagbabantay dito. Samantala, masaya naman si Hera.
Sobrang saya dahil nagbago talaga yung mga magulang niya. Pinahanap si Aling Norma pero hindi na natagpuan. Ang humanap ay ang 3 albularyo kasama si Mang Ermac. Mabuti na lang talaga at naroroon si Hera na siyang nakatuklas na may aswang sa bodega nila. Kung hindi, nako, baka nabiktima na ang kapatid nito.